Sa isang mundong puno ng mahika, nakikita natin ang isang grupo ng mga sundalo habang humaharap sila sa isang demonyong nilalang na kilala bilang ang Diyos ng mga patay. Ang Diyos ng mga patay ay nagtatawag ng mga mahiwagang sandata, itinatapon ang mga ito laban sa mga sundalo, at madali silang napapabagsak. Nakakatanggap ang kapitan ng balita na ang alamat na bayani ay paparating na, kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras. Alam na tanging ang bayani lamang ang makakaharap sa ganitong banta. Ang alamat na bayani, si Sagrua, ay nagtutungo sa Diyos ng mga patay. Sila ay naglalaban, at ginagamit ng Diyos ng mga patay ang kanyang mahika upang atakihin ang bayani, pero hindi siya nagtagumpay na makapagdulot ng pinsala kay Sagrua, na gumagamit ng kanyang espada para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang Diyos ng bangkay ay nangangalap ng mga kaluluwa ng mga patay, tinatawag ang isang patay na dragon, na sumugod kay Sagrua, ngunit madali itong nahati ng bayani gamit ang kanyang enchanted na espada. Patuloy silang nagtatamaan, at nagawa ni Sagrua na itulak siya pabalik. Nang makita niyang siya ay nasa hindi magandang kalagayan, tinawag ng Diyos ng bangkay ang isang hukbo ng mga buto para talunin ang bayani. Ginamit ni Sagrua ang kanyang masamang mata, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga kaluluwa ng mga patay, at nalaman naming ang Diyos ng bangkay ay may parehong kakayahan. Nagsugod si Sagrua sa hukbo ng mga buto, tumalon sa kanila, at naglunsad. Isang bola ng apoy patungo sa kisame. Ito ang nagdudulot ng pagguho ng kisame, na umaagos ng mga bato sa kanyang mga kaaway. Nakakaya ni Sagrua na makakuha ng tama sa Diyos ng bangkay, na exposes ng isang utak sa isang garapon, na naipakita na ito ang tunay na anyo nito. Naghahanda ang Diyos ng bangkay na gumamit ng isang makapangyarihang spell, ngunit si Sagrua ay bumabaha ng buong lakas. Ibinabaon niya ang kanyang espada, na nagawang tumtsuan nito, na nagdudulot ng napakalaking pagsabog na pumutok sa madilim na langit. Pero bigla na lamang nagiging malabo ang kanyang alaala, habang siya ay nahihirapang alalahanin ang resulta ng labanan, at lumalabas na ginamit ng Diyos ng bangkay ang magic ng reincarnation. Habang siya ay nagigising sa isang eskinita, may sugat sa kanyang leeg, ang Diyos ng mga bangkay ay tumingin sa paligid, nahihirapang intindihin kung ano ang nangyayari, at natagpuan ang kanyang sarili sa isang modernong lungsod, hindi makilala ang anuman. Bigla siyang nakita ng isang drone, at ang operator, si Koruha, ay nagulat, dahil nakumpirma na niyang patay na ang batang yun. Tinawag niya ang kanyang koponan, ipinaalam sa kanila na ang kanilang target ay buhay pa. At nagtataka si Koruha kung paano pa nakakalakad ang bata na may sugatang lalamunan. Samantalang si Diyos ng mga bangkay ay nahihirapan pa ring unawain ang lahat, nagtatanong kung nasaan siya. Dahil ang lahat ay napakabanyaga sa kanya. Pinagmamasdan niya ang mga tao, nakikita na lahat ay masaya, kaya iniisip niya na ang mundong ito ay dapat na mapayapa. Iniisip niya ang sarili niyang mundo, hindi tiyak kung paano siya makakabalik, pero sa sandaling yun, nilapitan siya ng dalawang pulis, na sinubukan siyang kausapin, pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nila. Dahan-dahan siyang nagsisimulang makaintindi sa kanila, habang humuhugot siya ng kaalaman sa wika mula sa utak ng kanyang katawan. Sinabi niya sa mga opisyal na okay siya, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Polka. Nagulat ang mga pulis nang makita ang sugat sa kanyang leeg, sinasabi sa kanya na kailangan niya ng medical assistance, pero biglang may isang kakaibang babae na umapak sa ulo ng opisyal. Masaya akong makita na buhay si Polka, hinahatak siya sa braso, at tumatakbo silang dalawa. Nakakarating sila sa isang sulok, kung saan ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Masaki. Nagsisimulang alalahanin ni Polka kung sino siya, nang biglang itinaas siya ni Masaki sa ere, sinasabi na nilil sa lungguhit check kung talaga bang buhay siya. Pero bigla siyang naglabas ng crowbar, na sinasabi na siya ang pumatay sa kanya noon. Nagsimulang tumakbo si Polka palayo, habang pinapanood sila ni Koruha sa pamamagitan ng kanyang drone, nagtataka kung bakit may magbabayad para ipapatay ang isang 16 anyos na batang lalaki, pero alam niyang hindi sila babayaran hanggat hindi namamatay si Polka. Polka ay napapagod, nagkukomento tungkol sa mga limitasyon ng kanyang bagong katawan, dahil inubos nito ang lahat ng kanyang lakas para lang makatakbo, at tila wala itong kakayahan sa mahika. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin, alam na ang isang nakamamatay na sugat ay magdadala sa kanya sa kamatayan. Biglang dumating si Masaki sa likod niya, umiit siya ng kanyang mga kutsilyo, na siya'y pinaghirapan niyang iwasan.
Tila nag-e-enjoy siya sa panghuhuli, sumisugod kay Polka na nahihirapang harapin ang kanyang mga atake. Sinubukan niyang tumakas, ngunit siya'y natamba habang ang Masaki ay nagtatapo ng isang kutsilyo na tumama sa kanyang binti. Ngunit bumangon siya, hinuhugot ang kutsilyo, at itinatapon ito pabalik sa Masaki. Na-impress si Masaki, habang inamin niyang natatakot siya sa kanya. Natatakot na baka mahulog siya sa kanya kung hindi siya mag-iingat. Pumasok si Polka sa isang kakaibang silid, nagtataka kung para saan ito, nang habulin siya ni Masaki, at nagtapo ng patalim sa kanyang binti, dahilan para siya'y bumagsak sa lupa. Ipinahayag niya na dati itong lugar ng pagbitay para sa Yakuza, at may mga tsismis na mga multo ang gumagala sa silid, kaya't sinusubukan ng mga tao na iwasan ito. Kumpirmado ni Polka na totoo ang mga tsismis, habang ginagamit niya ang kanyang masamang mata para makita ang mga kaluluwa ng mga patay. Napagtanto niya na ang masamang mata ay isang kapangyarihan ng kaluluwa, kaya't kaya pa rin niyang gamitin ito sa katawan ni Polka. Si Masaki ay malapit nang tapusin siya, ngunit pinagsasama niya ang mga kapangyarihan mula sa mga kaluluwa sa silid. Tinatawag ang isang halimaw na braso, na tumusok kay Masaki, at agad siyang pinatay. Sa ibang daigdig, tila tinalo na ang Diyos ng mga bangkay, ngunit si Sagrua ay naglalakad sa kanyang huling spell, nagdududa na talagang tinalo ang Diyos ng mga bangkay, dahil ang kanyang kaluluwa ay nawala ng masyadong mabilis. Ang kanyang kasama ay nag-uulat sa kanya na ang kaluluwa ng Diyos ng mga bangkay ay wala na sa kanilang mundo, ngunit ang bayani ay may mga pagdududa pa rin. Sa isang flashback, nalaman natin na ang Diyos ng mga bangkay ay hindi makapagpatuloy ng isang mapayapang buhay dahil sa masamang mata. Ibinente siya ng kanyang mga magulang sa mga salamangkero ng korte, at nakipaglaban siya sa walang katapusang laban bilang isang necromancer hanggang sa bumagsak ang imperyo, pero ang talagang gusto niya ay kapayapaan. Sa wakas, namuhay siya ng may kapayapaan kasama ang mga tao, kahit na nakahanap pa ng pag-ibig, pero nagsimulang manghunting ang mga sundalo ng mga necromancer, dahil sa pagsasamantala nila sa mga espiritu ng mga patay. Pumatay sila ng mga taong malapit sa kanya sa kanilang panghuhuli, na nagdulot sa kanya ng galit, habang siya ay naglalakbay para sa paghihiganti, pinarurusahan ang mga tao sa loob ng daang siglo, at pinapatay ang walang bilang na mga sundalo, habang siya ay nananatili sa isang abandonadong minahan ng uling. Sa kabila ng lahat ng pagdanak ng dugo, nais pa rin niya ng kapayapaan, pero kahit na siya ay naghintay ng mga siglo, hindi pa rin niya ito natagpuan. Hindi siya makamatay ng natural na kamatayan, kaya't naghintay siya ng isang tao na makatalo sa kanya, upang siya ay muling ipanganak sa isang bagong katawan, at sa wakas ay makahanap ng kapayapaan. Sa kasalukuyan, nagulat si Polka nang makita na patay na si Masaki, nais sanang magtanong sa kanya, at nag-aalala siya na siya ay susundan ng pulis kung matagpuan ang kanyang katawan. Nakita ni Kuruya ang lahat gamit ang kanyang drone, at nagsimulang magtanong sa kanyang katinoan, nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amo, si Clarissa, na nagtanong kung bakit matagal ang misyon, kaya't ipinadala niya sa kanya ang video file ng nangyari. Sa isa pang flashback, nalaman natin na talagang mahal ng mga magulang ni Masaki siya, pinapayagan siyang mag-enjoy sa kanyang pagkabata, pero nasira ang kanyang buhay nang mapatay ang kanyang mga magulang sa kanyang harapan ng isang lalaking nagngangalang Genva. Dahil dito, nag-training siya upang maging isang assassin, sa huli ay natagpuan ang lalaki, at pinagdusa siya. Ipinahayag ni Masaki na hindi niya siya pinapatay para sa paghihiganti, kundi dahil nasisiyahan siya sa pagpatay sa kanyang mga target, na kabento ay mga masamang tao. Sa huli, nakatanggap siya ng misyon upang patayin si Polka, at tinanggap niya ito, nais malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng isang walang kasalanan. Sinaktan ni Masaki siya gamit ang crowbar, na nagpapaalala sa kanya na ang pagpatay sa mga walang kasalanan ay masaya din, pero nagsisimula siyang magtanong sa kanyang pagkatao, iniisip na mas mabuti pang siya'y patay na, kahit na naiisip ang pagpapakamatay, nang bigla, tumawag si Kuruya, at sinabi sa kanya na ang target ay buhay pa. Sa kasalukuyan, nagising si Masaki, nagulat na makita na ang kanyang sugat ay gumaling. Ipinahayag ni Polka na siya ay technically patay na, pero siya ay muling isinilang sa pamamagitan ng mahika. Bigla silang napalibutan ng grupo ng mga kalalakihan, habang lumilitaw si Clarissa sa harap nila. Niyakap siya ni Clarissa, tinitingnan kung siya ay buhay, pero napagtanto na wala siyang pulso, habang si Polka. Nagpaliwanag siya na para siyang zombie.
40 minuto kanina, sinabi ni Kuruya kay Clarissa ang tungkol sa kinaroroonan ni Polka, kaya nahanap niya ito. Tinatanong siya tungkol sa mga sigil na nakikita niya, habang ginagamit ni Polka ang kanyang mahika upang pagalingin si Masaki. Tinanong niya sila kung sino sila, at sinabi ni Clarissa na sila ay mga kaibigan ni Masaki. Ipinakita ni Polka na buo pa ang utak at kaluluwa ni Masaki, pero may kailangang gumamit ng resurrection magic sa kanya, pero lahat ay naguguluhan, kasi walang makagamit ng mahika sa mundong ito. Gusto niyang isipin ng lahat na sila ay nakakapaglibang lang, habang nanggugulo siya sa kanila gamit ang kanyang mga armas. Itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanya, ngunit pinipigilan siya ng isa sa kanila gamit ang malaking kamay na buto. Sinasabi na wala silang ideya kung gaano kamahina ang mga tao kapag walang mahika. Bigla silang nakaalam na may nasusunog na malapit na gusali, at nakita ito ng mahika ni Polka, ngunit agad itong nahati ng maraming kasama ni Clarissa. Sinabi ni Clarissa sa kanya na ang gusali ay isang ligtas na kanlungan para sa mga ulilang bata, at naaalala ni Polka ang mga batang mahalaga sa kanya sa kanyang nakaraang buhay, kaya nagdesisyon siyang tumulong. Ang drone ni Kuruya ang nag-udyok sa daan, at ginamit niya ang kanyang mahika upang umikot sa bayan, pinapayagan siyang mabilis na maglakbay. Pagdating sa gusali, ginamit niya ang kanyang masasamang mata, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang buhay ng mga bata na naipit. Gumamit siya ng isang bungo na braso upang itapon ang sarili sa gusali, kung saan nakita niya ang 4 na kaluluwa kasama ang mga batang nahihirapan. Sila ang mga kaluluwa ng mga magulang ng mga ulilang bata. Humingi siya ng tulong mula sa kanila, na gumagawa ng mga bungo na katawan para sa kanila na angkinin. Ang mga bungo ay nagligtas sa mga bata, inilalagay sila sa isang malaking bungo na kamay na inilatag sila sa lupa. Nakahanap si Polka ng paraan upang makatakas, ngunit ang insidente ay naipost sa social media, at lahat ay nalaman ang tungkol sa mga bungo ni Polka. Iniisip ni Kuruya kung anong klaseng tao si Polka, dahil hindi niya pinahalagahan ang buhay ni Masaki, pero nailigtas niya ang mga bata mula sa gusali, kaya nag-iisip siya na si Polka ay iba sa kanila. Sinabi niya kay Clarissa na huwag makialam kay Polka, na nakikita siyang isang halimaw, at pumapayag si Clarissa sa kanya, sinasabi sa kanya na si Masaki ay madyay gising na. Balik sa kasalukuyan, napagtanto ni Polka na ang mga bata ay patuloy na naghihirap sa mundong ito, kaya nagtataka siya kung paano siya makakahanap ng kapayapaan. Tinanong siya ni Clarissa kung ano ang kahulugan ng kapayapaan para sa kanya, sinasabi sa kanya na maaari niyang makamit ang kapayapaan sa pagkakaroon ng maraming pera. Tinanong niya si Polka tungkol sa kanyang layunin, at ipinaliwanag niya na wala siyang alam tungkol sa lugar. Pero nais niyang gamitin ang kanyang necromancy para makakuha ng pera, nagnanais ng kapangyarihan at isang lugar na mapagsasaluhan. Sabihin na makakatulong ito sa kanya na makamit ang kapayapaan. Gusto ni Clarissa na sumama siya sa kanyang grupo. Sigurado siya na hindi na siya ang parehong tao na gusto nilang patayin, at nag-aalok siya na tumulong sa kanya na umangkop sa mundo. Patuloy na kumakalat online ang mga video ng mga skeleton ni Polka, na humahanga kay Masaki. Ginagamit ni Polka ang kanyang mga skeleton para tulungan siyang ilipat ang mga kasangkapan sa kanilang bagong tahanan, at nagkakasama sila. Inamin ni Masaki na talagang natutuwa siyang makasama ang lalaking pumatay sa kanya, dahil hindi pa siya kailanman napatay. Alam natin na pag-aari ni Clarissa ang gusali roon, at tinatawag itong torture building, at puno ito ng mga multo. Nagsimulang gumawa si Polka ng duda na siya ay nasa ibang mundo, dahil ang mga hayop ay katulad ng mga alam niya, pero masaya siya dahil ang relihiyong Guildwood ay wala sa mundong ito, na nagpapaliwanag kung paano siya pinahihirapan ng relihiyong yun, dahil siya ay isang kasuklam-suklam na kilala bilang Diyos ng mga bangkay. Iniisip ni Polka na sa wakas ay makakamit niya ang kapayapaan, kung matatagpuan niya ang taong gustong ipapatay ang kanyang katawan. Alam ni Clarissa ang tao, pero itinatago ito, pinapayagan siyang gamitin ang gusali kapalit. Nagpasya si Polka na magsaliksik mag-isa, alam na hindi tatanggap si Clarissa ng anumang kontrata para sa kanyang buhay, pero ibinunyag ni Kuruya na hindi si Clarissa ang tanging tagapamagitan para mga mamamatay tao, kahit na niya ito ay kinikilala na hindi maraming tao ang makakapatay kay Polka, kahit na binanggit niya ang isang tao na tinatawag na Lemmings, pero agad na itinatwa ang ideya. Nag-iisip si Kuruya kung ito ay magandang ideya na buhayin si Masaki,
at inihayag ni Polka na ang may-ari ng katawan ay sinabi sa kanya na patawarin siya, na nagpapakita na ang kanyang kaluluwa ay nasa drone na. May kapangyarihan si Polka na gawing tahanan ng mga kaluluwa ang mga sisidlan, at inamin niya na ang buhay ng tao ay para sa kanya ay parang mga laruan, na nagmumungkahi kay Kuruya na siya ay may gulo. Iniisip ni Polka ang tungkol sa pagkita ng pera, tinatanong sila tungkol sa mga trabaho sa mundo. Iminungkahi ni Masaki na gumawa ng ilang pagpatay, sinasabing dapat siya ay magaling dito, dahil siya ay nakakaya na. Patayin siya. Sa sandaling yun, may bisita silang nais makipagkita kay Masaki, at humihingi siya ng tulong sa kanya, dahil siya ay tina-target ng hitman mula sa ibang gang. Sinabi ni Masaki na siya ay nasa gitna ng ibang trabaho, ngunit pinutol ni Polka ang usapan, tinatanggap ang kahilingan, at dahil dito, napilitan si Masaki na tanggapin din ito. Nakakuha sila ng impormasyon na ang mga hitman ay nasa isang abandonadong bodega, na nagpapakita na dati silang nagtatrabaho para kay Genba. Agad na tumakbo si Masaki patungo sa bodega, ngunit siya ay agad na inambush. Nakipaglaban si Masaki sa kanila, tinatawag silang mga pilay, ngunit bigla siyang nabaril mula sa likuran ng lalaking humingi ng tulong sa kanya. Ipinaalam ng lalaki na nandoon sila upang maghiganti. Genba, iniutos ang kanyang mga lalaki na patayin siya. Nang siya'y humarap, nakita niya si Polka, na nakakakuha ng atensyon ng lahat, habang si Masaki ay umahawak sa binti ng isang thug. Ipinapalam ni Polka sa kanila na si Masaki ay isang zombie, kaya hindi siya madaling mapapatay. Tumayo si Masaki at pinapagalaw ang isang thug, habang tinatawag ni Kuruya si Polka, nagtatanong kung alam niya na yon ay isang bitag. Sabi ni Polka na hindi niya alam, pero tinanggap niya ang kahilingan dahil may mga kaluluwa ng mga bata na nagpaparamdam sa lalaki. Tinawag niya ang kanyang malalaking bungo na braso, dinudurog ang lahat ng lalaki sa isang bato, at pinapayagan ang mga espiritu ng mga bata na magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos nito, natuwa si Masaki nang makita na ang mga butas ng bala sa kanyang katawan ay gumaling na, at nagtataka si Kuruya kung bakit nakikinig si Polka sa mga kaluluwa ng mga bata, sa kabila ng pagtingin niya sa mga buhay ng tao bilang mga laruan, ngunit inamin ni Polka na inaalagaan pa rin niya ang mga buhay ng tao, dahil nagagawa nilang magpasaya ng mga bata. Napagtanto ni Kuruya na sila ay iba kay Polka, na tinitingnan ang kanilang sarili bilang mga basura, dahil sa paraan ng pagtrato nila sa kanilang mga target. Ang ibang miyembro ng gang ni Genba ay nais na maghiganti, binubuksan ang kanilang armasan, ngunit umatake ang lemang sa kanila, inubos ang lahat sa kanilang gang. Binabasa ni Polka ang isang libro tungkol sa mga vampira, na nagsasabing totoo sila sa kanyang mundo, at sinabi niya kay Masaki, na maaari niyang gawing isa siya kung siya ay may sapat na mana na nagpasaya sa kanya. Samantala, tumanggap si Clarissa ng tawag mula sa kliyente na umorder ng hit kay Polka, pero pinili niyang tapusin ang kanilang kontrata. Nakikita natin ang isang lalaking nagngangalang Kozuburo, habang humihingi siya ng tawad dahil hindi siya makabayad para sa kanyang beer na nagkakahalaga ng 60,000 yen, habang isang lasing na lalaki na nagngangalang Subaki ay naghahanap kay Clarissa, habang binanggit niya na ang mga bar ay nanluloko sa mga customer. Sa kanilang kwarto, ipinaliwanag ni Polka na ang katawan ni Masaki ay kayang magsarili at labanan ang pagkabulok, pati na rin na medyo mas malakas kaysa dati. Sinusestyon niya sa kanya na kumain ng hilaw na karne kung siya ay malubhang masugatan, at ipinahayag na ang kanyang laway ay maaari nang magdulot ng panghihina. Sinubukan niya ito sa kanya, nang agad sa kanya, na nagdulot sa kanyang bumagsak sa lupa. Tinanong ni Masaki si Kariya kung gusto rin niyang subukan, ngunit tumanggi siya, tinawag siyang halimaw. Ang salitang halimaw ay nagpapaalala kay Polka tungkol sa bayani na tinalo siya, iniisip kung may mga tao bang katulad niya sa mundong ito. Nagsasagawa ng investigasyon ng pulis sa lugar kung saan tinapay ni Polka ang mga thug. Lumabas si Lemons, sinira ang batong naglalaman ng mga thug bago nawawala. Narinig ng pulis ang ingay, nagmadali sa lugar, at nakita nila ang mga katawan ng samantala. Nakita natin si Kasaburo habang tinatapos ang pagtatalo sa mga lalaki na nanglilinlang sa kanya. Tumanggap siya ng tawag, at ganoon din si Subaki sa bar, na agad umalis pagkatapos makatanggap ng tawag. Napagtanto ni Polka na hindi ganoon kaiba ang mundo mula sa kinaroroonan niya, kaya nagsimula siyang mag-isip na maaaring konektado ang dalawang mundo. Binanggit ni Kariya ang mga thug na pinatay niya, ngunit sinabi ni Polka na talagang buhay pa sila,
pero maaaring nabaliw na sila habang nakulong sa bato. Papunta na sina Kaseburo at Tsubaki sa lugar, at nakita ang mga katawan ng mga tulisan na parang mga buhol ng tao. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon, ihinatid na sila ay mga detective ng isang espesyal na pulisya. Sa istasyon ng pulisya, nalaman namin na marami ng karanasan sina Tsubaki at Kaseburo sa paghawak ng mga paranormal na kaso. Ipinahayag ni Tsubaki na may 3 sospek na hindi pa nahuhuli. Ang Grim Reaper, ang fire-breathing bug, at Lemons. Ipinahayag ni Tsubaki na nakakita sila ng bakas ng paa ng Lemons sa lugar ng insidente. Tinutuklasan din nila ang kaso ng mga skeleton na nailigtas ang mga ulilang bata, iniisip na ito ay konektado sa fire-breathing bug na malamang na nagsimula ng apoy. Isinasaalang-alang nila ang posibilidad na ang 2 insidente ay konektado, pero sa kabila ng kakaibang kalikasan ng mga insidente, sinasabi ni Tsubaki sa kanila na huwag magpanik, pinapaalalahanan silang ang mga kriminal na nahuli nila ay mga karaniwang tao lamang. Samantala, inilalagay ni Polka ang kaluluwa ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan sa isang stuffed animal, upang magamit muli ni Keria ang kanyang drone. Humihingi siya ng tawad sa orihinal na Polka para sa pagpapanggap sa kanyang pagkatao, at nangako siyang babawi sa kanya. Nakita ni Masaki ang stuffed animal, na para sa kanya ay cute, at niyayakap ito, na nagiging pula. Nagtataka si Keria kung ano ang sinasabi nito. At sinabi ni Polka na maaari siyang gumawa ng mga vocal cords ng tao para makatulong sa kanya na makapagsalita, pero wala siyang sapat na mana. Ipinakita niya na bilang isang necromancer, maaari siyang makakuha ng higit pang mana sa pamamagitan ng pagpapa-exercise sa mga multo. Ipinaliwanag na ang mga kaluluwa sa kanilang gusali ay isang mahusay na mapagkukunan ng mana, pero sinabi ni Keria na hindi marami ang ibang mga gusali na katulad nito. Gayunpaman, sinabi ni Polka na ayos lang yun, dahil ang mga gemstone sa mundong ito ay isang mas malaking mapagkukunan ng mana. Pumunta sila sa isang tindahan ng alahas, kung saan nagulat si Polka nang makita niyang ang mga gemstones ay napakamahal, sinabing ang mga gemstones sa kanyang mundo ay super mura kung ikukumpara. Plano niyang mag-ipon ng pera para bilhin ang lahat ng gemstones sa tindahan, pero sinabi ng nagtitinda na aabot ito sa halos 4 na bilyong yen para bilhin ang lahat. Matapos silang umalis sa tindahan, tinanong ni Masaki kung bakit hindi na lang niya kinuha ang mana mula sa mga bato, at inamin ni Polka na magreresulta ito sa pagkapira-pira ng mga bato, na magiging di makatarungan para sa nagtitinda. Bigla silang nakatagpo kay Kosuburo, na agad na sumugod sa kanila, sinusubukang abutin ang drone. Samantala, sa wakas ay nakatagpo si Tsubaki kay Clarissa sa bar, sinasabi ang tungkol sa mga human nuts, at ang sunog sa gusali. Nais malaman kung ang grupo niya ay. Kaso, humihingi ng tawad si Kosuburo sa pagkatakot sa kanila. Alam niyang si Keria ang kumokontrol sa drone, at sinubukan niyang kausapin si Keria. Pero ininterrupt siya ni Polka, sinabing kaibigan niya si Keria. Ngunit tinawag ni Kosuburo si Keria na basura, sinasabing dapat putulin ni Polka ang kanilang ugnayan. Naalala ni Polka ang kanyang mga kaibigan na napatay noong kanyang nakaraang buhay. Kaya ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang drone mula kay Kosuburo, na naging mausisa upang malaman pa ang tungkol sa kanya. Nagbabala si Keria na sobrang delikado si Kosuburo, na nakasaksak at winasak ang isang nag-iisa. Binalaan niya si Polka na huwag gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, sinasabing hindi siya makakapagpahinga ng maayos kung gagawin niya ito. Sinimulang questionin ni Kosuburo si Polka, na nag-aalala kay Keria, dahil alam niyang kung ibubulgar ni Polka ang kanyang koneksyon kay Clarissa, magkakaroon ito ng investigasyon. Kaya tumawag si Keria kay Kosuburo, sinasabi sa kanya na sina Polka at Masaki ay mga kaibigan lang sa laro. Pinalibutan niya si Kosuburo ng mga drone, binalaan siya na ang video ng kanyang panghaharas sa mga inosenteng bata ay magiging viral sa internet, ngunit hindi nagpaapekto si Kosuburo, tinawag si Keria na mayabang, habang inihahayag na ipinagkalakal ni Keria ang kanyang mga kalaro para iligtas ang kanyang sarili. Biglang lumitaw si Masaki sa likod ni Kosuburo, tinamba siya at sinabing nagpapanggap lang siyang nagtatanggol laban sa isang bastos. Tumakas siya kasama si Polka, habang sinusubukan ni Kosuburo na habulin sila, pero hindi niya sila mahanap, dahil ginamit nila ang buto ng braso ni Polka para makatakas. Sinabi ni Keria kay Polka na totoo ang sinasabi ni Kosuburo,
Inamin na ipapahayag niya ang kanilang mga lihim para lang iligtas ang kanyang buhay, pero sinabihan siya ni Polka na mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa kanyang mga lihim. Sa istasyon ng pulis, humingi si Kosuburo sa isang pulis na imbestigahan ang mga yapak ni Masaki. Sa kanyang katawan, agad niya itong nakilala, at itinugma ito sa isang bakas na natagpuan nila sa lugar ng kaso ng Human Knot, na nagpasigla kay Kosuburo, dahil interesado siya sa kaso. Isang veteranong opisyal ang nagsiwalat na nakita na niya ang Lemons noon, sinasabing napabagsak niya ang isang grupo ng mga lalaki habang binabalaan siya ng mga bala. Nagdududa ang opisyal kung kaya nila itong labanan, ngunit alam niyang ang espesyal na dibisyon lang ang meron sila. Samantala, ang Lemons ay nakatagong hindi nakikita sa loob ng istasyon ng pulisya, at tiningnan ang larawan ng bakas ng paa ni Masaki. Si Tsubaki ay lasing na ngayon sa bar, nagkukwento tungkol sa mga paranormal na kaso na kanyang hinarap, at kahit na binanggit ang mga skeleton sa sunog ng gusali. Alam ni Clarissa na ginagawa ito upang paasuhin ang kanilang grupo, pero iniisip nilang hindi nila maaring hayaan siyang maghukay ng masyado. Nag-iisip ang mga bar girls na eyewear ng Polka, ngunit dumating siya sa pagkakataong yon. Napansin sila ni Tsubaki, at nakatanggap siya ng mensahe na may description ng taong may kinalaman sa kaso ng Human Knots, na tila tumutugma kay Masaki, kaya't hinihingi niya sa pares na makasama siya. Samantala, nakita ni Kurya si Kosuburo na papunta sa bar, kung saan tila masaya ang grupo sa kanilang oras na magkakasama. Binalaan ni Kurya na umalis sila, pero huli na, at dumating na si Kosuburo kasama ang kanyang mga tauhan. Sumali siya sa grupo, habang inihahayag ni Tsubaki na sila gusto lang sanang magtanong sa kanila ng ilang katanungan, pero biglang dumilim ang silid, at agad na nagtago ang dalawa sa mga detective. Sinasabi ni Clarissa na hindi ito isa sa kanyang mga trick, habang ginagamit ni Polka ang kanyang night vision para makakita sa dilim, pero natatakot siya nang makita ang mga Lemons sa kisame. Habang nagliyab si Clarissa ng kandila, pumasok si Lemons, na tila handang makipaglaban. Alam ni Clarissa na hindi siya naroroon para pumatay ng sinuman, ngunit iniisip ni Kosuburo na sapitin siya, dahil siya ay isang wanted na tao. Gumagamit si Polka ng kanyang masamang mata, nakikita ang hindi mabilang na mga multo sa paligid ni Lemons, at napagtanto niya na pinatay niya. Ninakawan ng Lemons ang mga opisyal, pinapalayas sila na parang mga basahan, at sinusubukan ni Kosuburo na lumaban, pero hindi nagwo-work ang kanyang mga atake laban sa Lemons, na hindi siya kino-consider. Tumakbo ang Lemons papunta kay Masaki, dinadala siya, habang iniisip ni Polka na gamitin ang kanyang kapangyarihan para maibalik siya, pero labis siyang nababahala na makita ng mga opisyal ang kanyang mahika. Patuloy na hinahabol ni Kosuburo ang Lemons, pero hindi siya makatalo dito. Napagtanto ni Polka na ang Lemons ay isang tao na lumampas na sa kanyang mga hangganan, katulad ni Sagrua, kaya alam niyang hindi niya ito mapipigilan, pero ginamit niya ang kanyang mahika para umatake. Lemons naman, nakita ni Tsubaki ang mga sigil, nagtataka kung ano ang mga ito, pero tinakpa ni Clarissa ang kandila para madilim ang silid. Sumiklab si Polka kay Masaki gamit ang kanyang mga buto na braso, nagsasabing kailangan nilang tumakas, habang gumagamit si Tsubaki ng flashlight sa kanyang telepono, na nagbigay daan sa kanya na makita ang buto na braso. Tumakbo si Lemons kay Polka, na sinubukang durugin siya gamit ang kanyang mahika, pero hindi siya nakapaghampas kay Lemons, na tila nakakakita din sa dilim. Nabasag ni Lemons ang buto na braso na humahawak kay Masaki, at natarante si Masaki habang papalapit siya sa kanya. Gayunpaman, may bamulong siya ng isang bagay sa kanya, at nagsimula silang pag-usapan ng casual. Sinubukan ni Masaki na paralisahin siya gamit ang kanyang kagat, pero hindi niya maikagat ang mga bendahe nito. Bigla siyang nagtusok sa kanyang binti gamit ang tinidor na may laman ng kanyang laway, na nagpasabog sa kanya, habang si Polka ay gumagamit ng nakakatakot na Lemons ng kaluluwa upang magtawag ng spell, nagdudulot ng isang higanteng buto para atakihin siya, at pinipilit ang Lemons na tumakas. Pagkatapos noon, nagulat ang Lemons sa kanyang amo, si Takero, na sinabing patay na si Genba, at buhay pa si Polka. Nagtaka si Kuraya nang malaman nilang nakaligtas sila matapos makatagpo ng Lemons, na hindi nakuha ang kanyang pangalan dahil sa kakayahan niyang makapunta kahit saan tulad ng daga. Pinasalamatan ni Polka si Masaki sa pagtulong sa kanya, at sinabi ni Masaki na ayos lang dahil ginagawa rin niya ang parehong bagay para sa kanya. Naalala niya ang mga salita ng kanyang guro,
tungkol sa kung paano siya dapat tumulong sa mga tao kung gusto niya. Alam niyang mabubuhay siya ng mahabang panahon bilang isang necromancer, kaya dapat lang niyang gawin ang gusto niya, nang hindi iniisip kung gaano katagal tatagal ang isang bagay. Sinabi ni Polka sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang matutunan pa ang tungkol sa kanila. Sinasabi na gusto niyang mag-enjoy ng kapayapaan kasama nila. Nagpasya si Polka na magsimula ng negosyo, kung saan gagamitin niya ang kanyang mahika para kumita. Ipinapakita na kaya niyang ipaposes ang isang kaluluwa sa isang panulat upang isulat ang mga ideya nito sa papel. Ipinakita niya sa kanila ang karatula para sa kanyang negosyo, at si Kuraya. Ayaw sa ideya, pero may ibang nasa isip ang kaluluwa. Nagsisimulang kumilos si Polka bilang isang manghuhula, pinapahanga ang mga tao sa kanyang mga kakayahan, habang pinapayagan ang kaluluwa na gumabay sa kanya, at ito ay nagbigay daan sa kanila para makapagtamo ng yaman. Isiniwalat na talagang marunong ang kaluluwa sa panghuhula, kahit na sinasabi pa kung paano ito gawin. Nagsaliksik si Kuraya, ipinapasa ang impormasyon kay Polka, na gumagamit ng kanyang masamang mata upang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa mga espiritu kasama ang kliyente. Hinihati nila ang kita sa pagitan nila, nagbibigay pa ng kaunti sa tunay na Polka, pero ayaw ng tunay na Polka ng kahit ano dahil hindi siya nagtrabaho para dito. Isiniwalat ni Kuraya na si Polka ay mula sa mayamang pamilya. Bilang isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa kanilang kwarto, binati sila ng mga kambal na sina Kazuki at Shizuki, tinawag si Polka na kanilang tiyuhin. Isip ni Polka na mandaya, kaya tinakpan niya ang kanyang ulo, sinabing siya ang Diyos ng bangkay, pero hindi sila naniniwala, nakikita siyang kakaiba. Iniisip ni Kazuki na tumakas si Polka mula sa bahay, dahil sa mga tao sa paligid niya. Umupo siya kasama sila, gustong subukan ng kanilang hula, pero sinabi nilang umalis na siya, at bumisita sa kanilang tindahan kapag nagbukas ito. Tumanggi si Kazuki na umalis, tinawag silang mga magsasaka, at nagsimula siyang makipagtalo kay Kuraya, pero hininto siya ng kanyang mga bodyguard, dahil alam nilang nagre-record si Kuraya ng pag-uusap. Nagpatuloy si Kuraya na mag-provoke sa kanya, ng pamilya, ngunit sinabi ni Polka sa kanya na huminto, dahil napansin niyang malapit nang umiyak si Kazuki. Niyayakap niya ang mga kambal, sinasabi sa kanila na pareho silang may kinabukasan, at nangako siyang poproteksyonan sila. Nakipag-usap si Polka sa deformed na espiritu sa likod ng mga kambal, sinasabing huwag mag-alala, habang patuloy itong nananawagan sa ibang tao na tulungan habang umaalis sila, napansin ni Polka na hindi masama ang espiritu, ngunit ito ay bahagyang nababaliw. Sinabi ni Kuraya sa kanya na may kahinaan siya sa mga bata, at inihayag ni Polka na naaalala siya ng mga ito sa mga bata sa kanyang nakaraang buhay. Nagbigay si Kuraya sa kanila ng impormasyon tungkol sa grupong Shineyama, kung saan si Polka ang pangalawang anak ng pamilya ng patriarkang si Rosen, at maaari niyang makuha ang bahagi ng mana ni Rosen kung siya ay pumanaw. Nag-isip si Kuraya na ito marahil ang dahilan kung bakit may nag-utos ng patibong sa kanya, na iniisip na may kamag-anak na gustong siyang patayin, kaya ang pag-uwi ay maaaring mapanganib para sa kanya. Ikinwento ni Polka ang tungkol sa kanyang mga bodyguard sa kanyang nakaraang buhay, at sinubukan niyang magbihis ng isang buto bilang gwardya, ngunit hindi ito mukhang tao, kaya't lumingon sila kay Masaki, na sa tingin nila ay bagay na bagay. Sa kanilang pag-uwi, nakatagpo ang mga kambal kay Takaro, na nagtanong tungkol kay Polka, at nalaman niyang si Polka ay nagbabalik bahay, kaya inaasahan niyang makita siya. Binalaan niya ang magkapatid na maging maingat, sinasabing sayang kung magkakaroon na naman ng aksidente, tulad ng nangyari sa kanilang kapatid na nagpapakita na siya ang espiritu na humahabol sa kanila. Binisita ni Polka at Masaki ang bahay ng Shineyama, at namangha si Polka sa laki nito. Sinalubong sila ng magkapatid, pati na rin si Takaro, na nagtanong tungkol sa kanyang kasama, at sa kanyang gulat, maayos na ipinakilala ni Masaki ang kanyang sarili. Lumipat sila sa silid kainan, at gumawa si Masaki ng kwento kung paano nailigtas siya ni Polka sa buhay nang siya ay malapit ng tumalon mula sa isang gusali. At lumalabas na siya ay nagmula sa mayamang pamilya, na minsang tumulong kay Takuro noong siya ay natutunan natin ang higit pa tungkol sa pamilya Shineyama. Si Polka ay anak ng pangalawang asawa ni Rosen, habang binabalaan siya ni Kurya tungkol kay Takuro, na sa katunayan ay pamangkin niya. Binanggit ni Kurya na siya ay 26, ngunit siya rin ang pangulo ng grupo ng seguridad ng Shineyama,
na may masamang reputasyon sa pagiging maitim. Bigla siyang niyayakap ni Takuro's asawa, si Kiri, na nakakaramdam ng ugnayan sa kanyang kwento, na nag-aalok na tutulungan siya kung siya ay magkakaroon ng problema, at tinatanggap siya bilang kaibigan. Napahanga si Polka sa kung gaano kabuti si Masaki sa kanyang papel, kaya't nais niyang gawin ang kanyang makakaya, ngunit biglang tinanong siya ni Shizuki tungkol sa peteng sa kanyang balikat, nang makita itong gumagalaw. Nagtataka si Polka kung nasaan ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya, at sinabi ni Shizuki na lahat sila ay nagtatrabaho, kaya sila na lang ang nasa bahay. Ngunit biglang pumasok si Rosen, reminding them na nandoon din siya, at sinabi ni Kiri na hindi siya dapat naglalakad-lakad dahil sa kanyang kalusugan. Humingi ng tawad si Polka sa kanya sa pagtakas mula sa bahay, ngunit masaya lang siya na nandyan siya ulit. Sinabi niyang narinig niya ang kwento ni Masaki, at nais pang marinig ang higit pa. Tungkol dito, kaya sinabihan niya si Polka na sumunod sa kanya. Lumipat sila sa isang pribadong silid, at sinabi ni Polka sa kanya kung ano ang mga ginawa niya mula nang umalis siya. Iniisip ni Polka na nakakagawa siya ng magandang trabaho sa paglilinlang sa kanyang ama, pero biglang tinanong ni Rosen kung sino siya. Nalilito si Polka, at sinabi ni Rosen na kahit nakamukha siya ng kanyang anak, tiyak siyang ibang tao ito. Sinabi ni Polka na siya ay nagiging katawa-tawa, ngunit biglang hinugot ni Rosen ang isang espada, sinasabing ang isang ama ay makikilala ang kanyang sariling anak. Tinatanong niya kung buhay pa ang totoong Polka, ngunit bigla, naramdaman ni Polka na nasa panganib ang mga kambal, binanggit ang kanyang ipinangako na protektahan sila, at pinakawalan siya ni Rosen. Habang tumatakbo si Polka, may isang misteryosong babae sa silid na nagsasabing dapat ay pinatay ni Rosen ang impostor nang mayroon siyang pagkakataon, pero sinabi niyang hindi niya ito magawa. Biglang may sumabog sa malayo, at nagkaroon ng flashback sa kambal, at sinasabi ni Kazuki sa kanyang kapatid na nawala ang kanyang pataka sa gubat. Lumabas ang kanilang kapatid na si Suzuka at natagpuan ang pataka, pero natagpuan niya ang kanyang mga pinsan na nagbabalak na patayin ang kambal. Nagtakbo si Suzuka upang balaan sila, pero nauwi siyang sinunog ng buhay, at naging espiritu na sumusunod sa kanila, nagmamakaawa na may magligtas sa kanila. Sa kasalukuyan, narinig ng kambal ang pagsabog, at sinabihan sila na may apoy, at sinabi ng lalaki na umalis sila. Habang sinusundan ng magkapatid ang lalaki, nanlilimos si Suzuka na huwag silang umalis. Samantala, nakikita natin sina Tsubaki at Kosaburo, habang bumibisita sila sa isang lalaki na nagngangalang Tenya, isang troublemaker na kilala rin bilang Phantom Solitaire, upang tingnan kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa insidente ng apoy. Nagulat si Tenya nang makita ang mga buto, at sinabi ni Tsubaki na naiugnay nila ang kaso sa apoy na humihinga ng insekto, na binanggit ang lagda na iniwan nito. Teorya ni Tsubaki na ang apoy na humihinga ng insekto ay dapat nakapasok sa kanilang mga target na nakatago, nag-aaksaya ng oras para maghanda at atakihin kapag walang nakakakita, tulad ng insekto na unti-unting kumakagat sa isang bahay. Inilid ng mga bata ang isang daanan ng pagtakas, ngunit napagtanto ni Kazuki na may mali. Ipinakita ng lalaki ang kanyang tunay na intensyon, habang sinisikap ni Suzuka na pigilan siya, ngunit wala siyang magawa. Habang papalapit ang lalaki sa kambal, biglang sumulpot si Masaki, tinadyakan ng lalaki at sinabing narito siya para iligtas sa mga bata, kahit na hindi niya ito makita. Bumangon ang lalaki, inalis ang kanyang nakatago, binanggit kung paano siya sabik na makakain ng mga bata. Sinabi ni Masaki sa kambal na tumakbo, kaya mabilis silang umalis. Ipinakilala ng lalaki, siya bilang Zako, ang mamamatay tao ng mga mamamatay tao, at tila alam niya ang pagkatao ni Masaki. Bigla niyang sinindihan ng buong silid, ngunit tumakbo si Masaki papunta sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagdududa kung tao ba siya. Napagtanto ni Masaki na kakaiba na hindi siya umaatake sa mga bata, ngunit inihayag ng lalaki na wala silang takasan. Nag-aalala ang mga kambal kung pinaparusahan sila sa nangyari kay Suzuka, at nangako silang humingi ng tawad sa kanya kung makikita nila siya muli. Bumagsak ang kisame sa itaas nila, ngunit nakarating si Polka sa tamang oras, gamit ang kanyang mga buto upang mahuli ang mga debris. Tinitiyak niya sa kanila na mayroon silang maliwanag na hinaharap, at si Suzuka ay hindi galit sa kanila. Nakalabas sila, at iniisip ni Takara na linisin ang gulo. Nakikita natin ang pinsan na nasa likod ng atake,
iniisip na ang insekto na nag-aapoy ay maaaring pumatay sa mga kambal, pero bigla siyang na-trap habang may paparating na motorsiklo at naasikaso ang lalaki. Balik sa mansyon, nagulat si Zako na nakaligtas ang mga kambal. Nagpasya siyang umatras, pero nahuli siya ni Polka. Nakadiskubre siyang nakadiskarte bilang katulong, pero nakikita ni Polka ang kanyang kaluluwa, at napansin na siya ay pinapayungan ng mga katulong na ninakawan niya ng mukha. Biglang lumitaw si Masaki, sinipa siya sa pader, at masaya siyang maging zombie, na tumulong sa kanya para makaligtas sa apoy. Sinabi ni Zako sa kanila na huwag maging mayabang, gamit ang kanyang mga guwantes at nagsimula ng isa pang apoy. Sabi niya bilang isang insekto, mananatili siyang matatag kahit ano paman. Nagtataka si Polka kung mayroon siyang sapat na mana para makalusot, pero bigla niyang naramdaman ng ibang presensya, at biglang lumitaw si Lemang, inalis ang lalaki, pero pinasignalan silang manahimik, at muli siyang naglaho, na nagdulot sa kanila ng pagkalito. Nakuha si Zako ng mga pulis, at iniisip niya kung paano makatakas, pero ang lagda ng apoy na humihingang insekto. Biglang lumitaw sa bubong, at nalaman naming siya ay pekeng. Bigla siyang nagliyab, na nagdulot ng pagsabog, at nakita namin ang isang misteryosong batang babae na nanunood mula sa malayo. Nagtanong si Rosen kay Polka na ipaliwanag ang lahat, pero sinabi ni Polka na parang may nakikinig sa kanila, kaya dapat silang magkaroon ng pribadong oras. Inutusan ni Rosen ang kanyang mga tagapaglingkod na umalis, at sinabi ni Polka sa kanya ang katotohanan, na siya ay mula sa ibang mundo. Ipinakita niya ang kanyang mahiwagang mata para maging totoo ang kanyang kwento. Itinuro ni Rosen ang kanyang espada kay Masaki, dahil siya ang pumatay sa kanyang anak, pero nakialam ang tunay na Polka, na sinusubukang sabihan ang kanyang ama na huminto. Napagtanto ni Rosen na ang kanyang anak, nandyan sa laruan na peteng, at siya'y nagsisimulang tumawa, nakikita kung gaano kasaya ang kanyang anak na nasa laruan, kaya inilagay niya ang kanyang espada. Iminungkahi ni Rosen na ilipat ang kaluluwa ng Diyos ng bangkay sa isang artipisyal na katawan, ngunit ang tunay na Polka ay gustong siya ang magkaroon ng robot na katawan, sinasabi niyang gusto niya ang mga benepisyo na kasama nito. Iniisip ni Rosen na dahil si Polka ay target pa rin, mas ligtas na nasa kanyang katawan ang Diyos ng bangkay, at dahil tinulungan nila na iligtas ang kanyang mga apo, pinabayaan na niya ang mga ito. Pagkatapos, humawak si Masaki sa tunay na Polka, nag-aalok ng kanyang paghingi ng tawad sa kanya, at siya'y tila tumatanggap nito. Sa sandaling yun, nagmadali ang mga kambal, nagpapasalamat kay Polka at Masaki sa pagligtas sa kanila. Naantig si Masaki nang marinig ito, pero sinabi ni Polka na huwag silang magpasalamat sa kanya, at dapat nilang pasalamatan ang kanilang espiritu ng tagapangalaga sa halip. Habang umaalis sila, nagtataka si Masaki kung makakagawa siya ng kasunduan kay Suzuka, na ngayon ay payapa na, pero sinabi ni Polka na hindi pa ito ang tamang panahon. Samantala sa pasilidad ng detention, nalaman ni Kosuburo at Tsubaki na ang totoong insekto na bumubulong ng apoy ay pinatay ang kanilang imitador, pero iniisip ni Tenya na wala itong halaga, dahil mas interesado siya sa kaso ng balangkas. Gusto niyang ipakita sa kanya ng mga detective ang isang video ng balangkas, pero sinabi sa kanya ni Tsubaki na kailangan niyang impormasyon sa kalakalan para dito, pero sabi ni Tenya kailangan niyang makita ito sa kanyang sarili, habang namamatay ang ilaw. Nagbukas si Kosuburo ng flashlight, pero nagulat sila nang makita nilang nawawala si Tenya. Nagsagawa ang mga detective ng emergency meeting, inilabas ang balita tungkol sa pagtakas ng Phantom Solitaire. Natutunan namin na si Tenya ay may pananagutan sa ilang krimen, pero siya ay naging kilala matapos niyang dukutin ang punong ministro, naglagay ng itim na tela sa kanya, at ginawa siyang mawala ng walang bakas. Nang pinalaya ang punong ministro, wala siyang alaala ng pagdukot, sinabing bigla na lamang siyang natagpuan sa isang manga cafe. Nagpasya si Tenya na sumuko, sinabing siya ay nag-aalala sa indifference ng madla, dahil gusto niyang makuha ang atensyon ng tunay na mga mahika. Nais ni Tenya na isa sa kanila ang kumontak sa kanya, upang makakuha siya ng patunay na may tunay na mahika, ngunit wala siyang narinig mula sa kanila. Ang pulis ay naguguluhan sa kanyang pahayag, akala nila ay siya ay nababaliw, at pinagbubugbog siya bago siya dalhin sa kustodiya. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Tsubaki kung totoo ang sinasabi ni Tenya, na napansin na ang kanyang sobrang kakayahan ay hindi kahit ang pinakamasamang bagay tungkol sa kanya.
Samantala, bumili si Polka ng radyo, nais gamitin ito upang mang-alap ng impormasyon. Binuksan niya ito, at nagulat sila nang marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ni Zaku, at narinig din nila ang balita tungkol sa pagtakas ni Tenya. Nagulat din ang pulis sa balita tungkol sa pagtakas ng Phantom Solitaire, dahil nagpatupad si Tsubaki ng mga restriksyon sa media. Nakilala ni Kuruyo ang Phantom Solitaire, sinabing isa siyang urban legend katulad ng Lemmings, pero hindi katulad ng Lemmings, nakakuha siya ng exposure sa media. Nagulat ang pulis nang malaman nilang hindi nila may babago ang channel, at inalis ng reporter ang kanyang salamin, na nagpapakita na siya ay si Tenya. Habang inaanunsyo ang kanyang pagbabalik sa publiko, sinasabi sa lahat na ang kanyang performance ay magpapatuloy sa susunod na linggo. Tinapos niya ang broadcast, at naisip ni Tsubaki na bumili siya ng airtime mula sa isang bilanggo na kilala bilang ang grocery, na nagnenegosyo kahit na nasa likod ng mga bar. Si Tenya ay lumapit sa isang lalaking kanyang nakikilala bilang lalaking may hiningang apoy. Hindi siya kinausap ng lalaki, at biglang tumawag ang telepono ni Tenya. Napagtanto niyang galing ito sa lalaki, ngunit nalilito siya kung bakit hindi na lang sila mag-usap ng personal. Nagtataka ang lalaki kung paano siya nahalungkat, at bigla niyang sinubukang atakuhin si Tenya. Sinunog ng lalaki ang paligid nila, at humanga si Tenya sa kanyang kakayahan. Gumamit si Tenya ng kanyang mga baraha para ipagtanggol ang sarili, habang naghahanap ng mga baraha sa paligid, na masaya niyang tinatakbuhan, sinasabi na gusto niya ng basura. Hawak ni Tenya ang mga lobo para makaligtas sa apoy, ngunit nagsimula ng pumutok ang mga lobo. Kaya siya ay nahulog sa lupa, at tila siya ay nasasakupan ng apoy, pero buhay pa si Tenya, at nagsimula siyang tumakbo palayo, habang ginagamit ang isang kalasag ng mga baraha para harangan ang mga apoy, at mawala. Nagpakita siyang muli sa itaas ng payong ng lalaki, ipinapakita kung paano siya nahulog sa ilusyon, at alam niyang mayroong isang trick din sa apoy ng lalaki, na dismaya na hindi siya makagamit ng totoong mahika. Sinabi ni Tenya sa kanya na may isang banyagang bagay na pumasok sa kanilang mundo, at iminungkahi na makikita ito ng lalaki bilang isang insekto na nais niyang alisin. Samantala, bisita si Sale, pamangkin ni Polka, kasama ang kanyang katulong na si Sheo, at sinasabi niya sa kanila na mananatili siya sa kanila. Nagtataka si Polka kung ano ang ginagawa niya roon, at inihahayag niya na naubos ang kanyang petang, na nagpapalito sa kanila, habang si Masaki ay nagsisimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga petang, kaya't ipinaliwanag ni Sheo kung paano nawala ang kanyang silid tulugan sa sunog, pati na rin ang lahat ng kanyang mga laruan na petang. Ipinakita niya sa kanila ang isang mensahe mula kay Rosen, na humihiling kay Polka na payagan silang manatili sa kanilang lugar, sinasabi na magiging maginhawa na magkaroon ng dalawa sa kanyang tao sa gusali. Sumasang-ayon si Polka na mas maraming tao ang pinapanood ang kanilang gusali, iniisip na nagpa siya si Rosen na ipadala ang kanyang seguridad, pero isinasalang-alang niya ang posibilidad na si Sale ang nasa likod ng tangkang pumatay kay Polka. Kinabukasan, nakita ni Polka si Sale sa kanyang short sleeping bag, sinabing wala siyang enerhiya para sa araw. Nag-iisip si Masaki na linisin ang isang walang laman na kwarto para sa kanilang mga bagong kasama sa bahay, at bumili ng kutsan para sa kanila, pero sinasabi nilang hindi nila kailangan ito, dahil masaya si Sale sa kanyang sleeping bag, at sabi ni Sheo na kaya niyang matulog habang nakatayo. Sinabi ni Sheo na aalagaan niya si Sale, naghahanda ng pagkain para sa kanya, habang sinabi niyang ang tahanan ng Shin Oyama ay punong-puno ng pulis. Nakita namin sina Tsubaki at Kosaburo na ini-interview si Takuro tungkol sa sunog. Iminungkahi ni Tsubaki na maaaring gawa yun ng insekto na lumilipad na may apoy, at sinabi ni Takuro na ang insekto na humihinga ng apoy ay palaging isang tinik sa kanilang tagiliran, nagdadala ng gulo sa kanilang grupo, kaya nawawalan siya ng pag-asa kung kailan mahuhuli ng pulisya ito. Pinapaalala niya kay Tsubaki ang pagtakas ni Tenya, at sinasabi niya sa kanila na dapat nilang hanapin si Tenya sa halip na makipag-usap sa kanya. Umalis ang mga detective, habang sinasabi ni Kosaburo na parang si Takuro ay ganitong tao na gumagamit ng karahasan para lutasin ang mga problema. Sabi ni Tsubaki na baka kailangan nilang makipagbangayan sa mga Shin Oyama, ipinapakita ang larawan ni Polka kasama ang pamilya. Alam nilang si Polka ang nakababatang anak ni Rosen, at iniisip nilang maaaring si Polka o Takuro ang nasa gitna ng mga kasong mayroon sila para sa nakaraang buwan. Si Sale at Sheo ay lumipat sa ibang kwarto,
at naiwan sila roon para sa gabi. Habang natutulog si Sale, tumayo si Sheo, nakikinig kina Polka at Korea habang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin sa kanila. Hindi niya alam kung bakit nagtitiwala si Rosen kay Polka, pero determinado siyang ilantad si Polka, na iniisip na may balak ito. Malalaman natin na inutusan siya ni Rosen na pumunta sa gusali, at inihayag niya na si Polka ay peking tao, pero hindi siya kaaway, kaya ibinigay ni Rosen kay Sheo ang misyon na panatilihing ligtas si Sale at ang peking Polka, pero nag-aalinlangan si Sheo. Isinasaalang-alang ni Sheo na patayin ang parehong Polka. Iniisip na siya ang magiging mas mabuting anak para kay Rosen. Sa isang flashback, makikita natin si Sheo na nakahiga sa isang ospital. Kama na may mga putol na kamay at paa. Iniisip ng kanyang ama na gawing tino siya, na isang buhay na bata na ang katawan ay ginagamit para sa pagtatanim ng lason. Unti-unting nababaliw si Sheo pagkatapos marinig ito, pero dumating si Rosen, na sinasabihan ng kanyang ama na huwag maging ganoon kabarbaro. Ipinaliwanag ng kanyang ama na ang mga tao sa kanilang angkan ay mga kasangkapan lamang, kaya nag-alok si Rosen na bilhin si Sheo gamit ang pinakabagong teknolohiya ng kanilang grupo. Nag-isip si Rosen na bigyan siya ng ilang prosthetics, at nginitian siya habang inaalok siya. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikinig si Sheo, habang isiniwalat ni Clarissa na mayroon din silang koneksyon ang mga Shin-Oyama. Sa mundong kriminal, sa tingin niya ay kinuha lang sila para patayin si Polka, dahil hindi maaaring makialam ang mga asasin ng pamilya. Alam ni Clarissa na ang pamilya ni Sheo, ang mga Lei, ay nagsisilbing mga asasin ng mga Shin-Oyama, at kilala sila sa paggamit ng mga espesyal na pamamaraan para magawa ang trabaho. Narinig ni Sheo si Polka na nagsasalita tungkol sa isang dragon mula sa kanyang mundo, na kumukuha ng anyo ng isang magandang babae upang akitin ang mga maharlika, pero nahulog siya sa isang general, kaya tumakas sila nang bumagsak ang imperyo. Nagsimula silang pag-usapan ng iba pang mga dragon, at nalito si Sheo, iniisip na tungkol lang ito sa mga gawa ng kathang isip. Sa isang pagpupulong, sinabi ni Tobaki sa pulis tungkol kay Polka. Sinasabing kasama niya ang babae na nag-iwan ng mga bakas sa kaso ng mga tao na nakatali. Binanggit ni Kosuburo ang kanyang mga koneksyon kay Clarissa at Koraya, at ikinwento ni Tobaki sa lahat ang negosyo ni Polka sa pagbibigay ng hula. Pagkatapos, habang naghahanda si Polka para sa kanyang sesyon ng hula, biglang dumating ang mga detective, at humiling si Tobaki na basahin ang kanyang kapalaran. Sinasabi ni Tobaki na gagamitin niya ang hula para pigilan ang mga susunod na pagpatay, pero sinasabi ni Polka na hindi niya nakikita ang hinaharap, at na siya ay sumusunod lamang sa mga landas. Habang nagsisimula si Polka sa pagbasa, sinabi ni Polka kay Tobaki ang tungkol sa kanyang nakaraan, at si Tobaki, may hinala na may ibang tao na nagbibigay sa kanya ng impormasyon, iniisip na may earpiece siya sa ilalim ng kanyang hood, ngunit nalalaman natin na ang kanyang mahiwagang mata ay nakatingin lang sa monitor ni Koraya habang naghahanap siya ng impormasyon. Binanggit niya ang sugat mula sa nakaraan ni Tobaki na nagpapabigat sa kanya, at nagtatanong si Tobaki kung paano niya ito mahahalinan. Nagulat siya nang magsimulang kumilos ang espiritu sa panulat, at may sinulat ito sa papel. Naging trigger ito kay Tobaki nang makita ito, at hinatak niya si Polka, tinatanong siya kung ano ang alam niya. Sa isang flashback, nakikita natin si Tobaki na kausap ang isang misteryosong tao, na humihiling sa kanya na i-memorize ang isang simbolo sa piraso ng papel. Sinabi niyang huwag kalimutan ito. Habang sinusunog ito, sinasabi sa kanya na huwag ipakita ang simbolo sa sinuman, dahil ito ang tawiran na dapat nilang sundan, at isang one-way ticket patungo sa kamatayan. Sa kasalukuyan, tinatanong niya si Polka kung bakit niya iginuhit ang simbolo, ngunit sinasabi ni Polka na ipinapakita lang niya ang landas. Pinaalis niya si Polka, at binabayaran siya ng higit sa inaasahan, sabay na nagbibigay ng pamamaalam kay Polka habang nagsisimula siyang umalis. Nagtataka si Shio sa kung anong nakasulat sa piraso ng papel, kaya iniisip niyang silipin ang mga pekeng lihim ni Polka. Humihingi siya ng pahintulot na umalis, sinasabi na bibilhan niya ng hapunan, at pinapayagan siya ni Sile na umalis. Samantala, si Tobaki ay kumakain kasama si Kosaburo, at tinatanong ni Kosaburo siya kung bakit siya nagalit habang nagbabasa, gustong malaman kung ano ang nakasulat sa piraso ng papel, pero sinasabi ni Tobaki na ipakikita niya ito sa hinaharap. Nakikita sila ni Shio habang umaalis sa restoran,
at iniisip niya na sundan sila ng kaunti pang oras. Nakikita natin ang isang nag-aapoy na gusali, habang may isang tao na nagbubukas ng isang safe, kuha ng isang scroll mula dito, ngunit nang siya'y humiwalay, nakita niya ang insekto na may apoy sa bibig na papalapit at umaawit ng lullaby. Nahila ang tao, at umalis ang insekto na may apoy habang lahat ay nasusunog, at ang kanyang lagda ay lumitaw sa pader. Ngunit biglang lumabas si Tenya, kinuha ang scroll mula sa katawan ng tao. Ito ang parehong simbolo mula sa ang pagbasa, at nagkaroon ng ideya si Tenya para sa tema ng kanyang pagbabalik na pagtatanghal. Sa kanilang gusali, nagtataka si Kurya kung bakit nagalit si Tobaki, at sinabi ni Polka na dahil ito sa espiritu sa panulat, na wala siyang ideya kung ano ang nakasulat sa papel. Pumunta si Tobaki kay Clarissa, tinatanong siya tungkol sa kanilang kaibigan, ngunit wala siyang ideya kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Tobaki na isa siyang inspector na si Hazuroki, na nahayag na espiritu ito sa panulat. Naalala siya ni Clarissa, at iminungkahi ni Tobaki na maaaring recruit ni Hazuroki si Polka, na sa tingin niya ay maaaring naging sangkot sa ilang paraan, pero sinasabi ni Clarissa na wala siyang alam tungkol dito, at na pinapayagan lang niyang manatili si Polka sa kanyang gusali para makabuo ng koneksyon sa kanyang pamilya. Iniisip ni Tobaki na buhay pa si Hazuroki, kaya't gusto niyang linisin ng pulis siya para bumalik si Hazuroki. Narinig ni Shio ang pag-uusap, at iniisip niyang imbestigahan ang mga tauhan ng bar. Nagulat si Kurya nang malaman na si Hazuroki ay isang inspector na nag-imbestiga sa katiwalian ng pulisya, at tinanong siya ni Polka kung ano ang naisulat niya sa papel, pero humiling si Hazuroki ng bayad na 1,000,000 yen, na wala sila. Inamin ni Hazuroki na ang kaso ay may kinalaman sa isa sa kanyang mga pagsisisi, kaya't walang pagpipilian si Polka kundi tumulong siya, dahil bahagi ito ng kanilang kasunduan. Sa pasilidad ng detention, pupunta si Tanya sa tindahan, nais bumili ng impormasyon tungkol sa simbolo. Alamin nating ang tindero ay galing sa pamilya ng mga negosyante na may 100 taong kasaysayan, at siya ang ika-5 henerasyon na may-ari ng negosyo ng pamilya. May kakaibang selda siya dahil nakakuha siya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa estado, at lahat ay nakasalalay sa mesa pagdating sa paggawa ng mga kasunduan sa kanya. Nagbibigay ang tindero sa kanya ng libreng halimbawa, sinasabing ang mga simbolo ay may mga kahulugan. Ibinulgar niya na ang isang pahiliting linya ay isang espada, at ang lumang orden ng mga kabalyero sa Europa ay gumagamit ng katulad na simbolo, ngunit siya tumangging magpatuloy, sinasabing kailangan ni Tanya magbayad upang matuto pa. Dumating ang araw ng pagtatanghal ni Tanya, at lahat ay napansin ang mga blimp sa labas. Lahat sila ay nagpapakita ng simbolo, na ikinagulat ni Polka, dahil ito ang sumasagisag sa sagisag ng nahulog na imperyo mula sa kanyang mundo. Sinabi ni Tsubaki kay Kasaburo na pareho ito ng simbolo na ipinakita ni Polka sa kanya, kaya iniisip ni Kasaburo na may koneksyon ang Phantom Solitaire sa kaso ni Hausaraki, at isiniisip ni Tsubaki ang posibilidad na siya ay tina-target ni Tanya. Sa sandaling yun, nagbigay alam ang isang opisyal kay Tsubaki na ang punong himpilan ng pulisya ay humihingi ng siya. Nakikinig si Tanya sa balita habang nasa itaas ng isang blimp, ngunit sinasabi ng reporter na ang mga halo ay maaaring gawa ng mga banyagang artista, kaya siya ay nadismaya. Habang nasa pasilidad ng detention, nalaman namin na siningil siya ng 3 bilyong yen ng tindero para sa impormasyon. Ipinaliwanag na maaari sanang kumita si Tanya ng 6 na bilyong yen sa kanyang buhay kung talagang gusto niyang kumita ng pera, at ang impormasyon ay huhubog sa kanyang kapalaran, pero maaaring sirain siya kung hindi maayos na hawakan, kaya iniisip niyang makatwiran ang 3 bilyon. Gayunpaman, nagpasya si Tanya na hanapin ang sagot sa sarili niya, nagbabayad sa tindero para sa kanyang tulong upang magpalipad ng ilang blimp. Nagbabasa siya ng manga sa itaas ng isang blimp, ngunit bigla siyang nabaril ng isang sniper na nagulat na tumama siya. Subalit, sinabi ng kanyang spotter na hindi siya tumama dahil naipakita na ang katawan ay dummy lamang. Pumunta si Tanya sa ere, iniulat ang insidente sa lahat, at inakusahan niya ang pulisya ng pagtatangkang pumatay sa kanya. Sinabi niya sa lahat na may gustong pumatay sa kanya dahil sa simbolo, kaya iniisip niya na may kumikilos na sabwatan o lihim na samahan. Nag-alok si Tanya ng 300 milyong yen na gantimpala sa sinumang makakapagsabi sa kanya tungkol sa simbolo. Sinabi niyang ibibigay niya ang kanyang contact details sa lalong madaling panahon, habang tinatapos ang broadcast.
Sinabi ni Polka na ang sitwasyon ay magulo na, habang nag-iisip sila kung ano ang susunod na gagawin, ngunit tinanong ni Sally kung ano ang nangyayari, dahil narinig niya ang tungkol sa mga imperyo at reinkarnasyon, kaya't ikinwento ni Polka ang kanyang kwento sa kanya, na sinabing ibabalik niya ang katawan sa orihinal na Polka sa lalong madaling panahon. Iniisip ni Korea na hindi maniniwala si Sally sa kwentong yun, ngunit sinabi niya na naniniwala siya sa kanya, dahil napansin niyang hindi siya katulad ng Polka na kilala niya. Pumunta siya sa banyo kasama ang tunay na Polka, at nag-usap sila kung maaari ba nilang pagkatiwalaan siya sa impormasyon. Ipinahayag ni Polka na kaya niyang baguhin ang mga alaala ng isang tao, sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng kanyang espiritu na alisin ang isang bahagi ng kanilang kaluluwa, ngunit ito ay maaaring maapektuhan ang utak ng target. Sabi niya na hindi ito mahirap gawin sa kanyang dating mundo, pero hindi niya alam kung ang mga tao sa mundong ito ay iba, kaya't natatakot siyang baka masira ang isipan ni Sally. Habang nag-uusap sila, bigla nilang napansin na wala na si Masaki sa kanila. Sumali si Masaki kay Sally habang naliligo ito, sinasabi sa kanya na pinatay niya ang tunay na Polka, pero alam ni Sally na pinatawad na siya ni Polka, dahil alam niyang may mabait na kalikasan ito, at nagiging magkaibigan sila. Habang sinasabi ni Masaki na hindi maaring si Sally ang nag-utos na patayin si Polka, na-realize ni Korea na kinuha ni Sally ang tunay na Polka kasama siya papuntang banyo, at sinabi niyang totoo tungkol sa laruan ng pitang na nagpagalit sa kanya. Akala ni Korea ito ay dahil naligo siya sa harap niya pero sinabi ni Sally ito ay dahil gusto niyang maging pitang na gustong makipagpalitan ng katawan sa kanya. Nag-usap sila tungkol sa susunod na hakbang habang iniisip ni Polka na makipagkita sa Phantom Solitaire dahil nakikita ni Polka ang simbolo bilang mahalagang alaala, kaya ayaw niyang may mangdungisan dito. Nagtataka sila kung ang Phantom Solitaire ay mula sa mundo ni Polka, pero duda si Polka. Sabi niya naglaan siya ng maraming taon sa paggawa ng magic ng muling pagkakatawang tao na ginamit niya, kaya hindi niya akalaing may sinuman mula sa kanyang mundo ang makakagawa nito. Si Korea ay nagsasaliksik tungkol sa simbolo habang sinasabi ni Hasaraki kay Polka ang tungkol sa kanyang mga hinala, iniisip na kasangkot ang pulis. Sa HQ ng pulis, naglalakad si Tsubaki papunta sa opisina ng Superintendent General na si Jiro. Pumasok si Tsubaki sa kanyang opisina, at tinanong siya ni Jiro kung kaya niyang maging bahagi ng kanilang makina. Sabi ni Tsubaki magaling siyang makihalubilo, pero binanggit niya ang isang pebble sa sistema. Naisip ni Jiro na tinutukoy niya si Hasaraki, tinanong siya kung si Hasaraki ay isang pebbles lamang para sa kanya, pero inihayag ni Tsubaki na ang tinutukoy niya ay ang daga na humabol kay Hasaraki. Ipinagbigay alam sa kanya ni Jiro na ang investigasyon sa Phantom Solitaire ay naorganisa muli. Pero hinihiling niya kay Tsubaki na gumanap ng mahalagang papel. Samantala, nakatanggap si Tenya ng impormasyon na may isang tao mula sa Shinjuku na nag-hack sa pulis, at nalaman niyang naganap ito mula sa isang opisina ng manghuhula, kaya naiisip niyang bisitahin ang manghuhula. Ipinaalam ni Korea kay Polka na hindi siya makahanap ng impormasyon tungkol sa simbolo, pero alam niyang bahagi ito ng isang seryosong kaso na kinasasangkutan si Hasaragi. Kinatigan ito ni Hasaraki, na nagsasabing pinatay siya ng mga mamamatay tao sa gusali, at nag-isip si Korea na ang salarin ay maaaring isang pulis. Nag-aalala si Polka tungkol sa mga Shin Oyama, iniisip na ang kanilang pagkakasangkot sa kaso ay maaaring maglagay sa pamilya sa panganib. Samantala, pinag-usapan ni Tsubaki ang kaso ng Phantom Solitaire kasama ang Metropolitan na pulis, sinasabi sa kanila ang kanyang ugaling lumalapit kung may makatawag pansin sa kanya, kaya't inirerekomenda niyang sundan ang simbolo para magkakasalubong sila. Habang patuloy siyang nag-uusap tungkol sa kaso, narinig ni Kosuburo ang ilan sa mga opisyal na nagkomento, nagtatanong tungkol sa kakayahan ni Tsubaki na turuan sila. Nagsimula si Polka ng isang sesyon ng pagbabasang pangkapalaran, sinasabi sa kanyang customer na malapit na siyang makatagpo ng problema, na nagsasabing dapat niyang baguhin ang kanyang mga gawi. Napag-alaman namin na ang customer ay si Tenya, tinutukoy kung gaano ka-accurate ang mga pagbasa ni Polka para sa taong kanyang ginagampanan. Kaya akala niya ay binibigyan lang siya ng impormasyon. Nag-conclude siya na hindi espesyal si Polka, humihinga ng malalim, kaya nagtanong si Polka kung may mga tanong siya. Itinanong ni Tenya ang tungkol sa simbolo, at sinabi ni Polka na may mali dito, habang bumubuo ang pluma ng tamang simbolo sa isang piraso ng papel. Naging tahimik si Tenya,
at nalaman natin na alam ni Polka ang kanyang tunay na pagkatao, pero hindi niya matiis ang maling simbolo, kaya't naramdaman niyang kailangang ituwid ito. Naghahanda nang umalis si Tenya, pero tinanong siya ni Polka tungkol sa isang batang babae na may dalawang buntot na gumagamit ng wheelchair, na nagulat kay Tenya. Ang batang babae ay revealed na espiritu sa likuran niya, at kahit hindi nauunawaan ni Polka ang sinasabi niya, alam niyang nababahala ang girl sa daan na tinatahak niya. Nakatakdang tulungan ni Polka siyang makadaan, ngunit sinabi ni Tenya na dapat siya ang kanyang tagapag-alaga, habang umaalis siya sa silid, at napagtanto niyang may espesyal na bagay kay Polka. Habang malapit na siyang umalis sa gusali, nagulat si Tenya nang makita ang isang batang babae na nakasuot ng kapote ng bug na nag-aalab, at nalaman namin na tinanong din ng bata si Polka tungkol sa simbolo. Sa Police HQ, sinabi ni Tsubaki kay Kasaburo ang pagkakamali sa simbolo, ngunit ayaw niyang ibahagi yun sa iba, iniisip na maaaring saan man ang kaaway. Dalawang opisyal ang lumapit sa kanila. Nagmamakang karera ni Tsubaki, pero pinapaalala ni Tsubaki na mayroon na siyang awtoridad na utusan sila. Isang opisyal ang humawak sa kanya, ipinapakita kung paano pa rin siya kinamumuhian ng mga opisyal dahil sa kanyang panahon kasama si Hasaraki, ngunit sinasabi ni Tsubaki na ang mga baluktot na pulis lamang ang galit sa kanya. Pinush siya ng opisyal, sinasabihang alamin ang kanyang lugar, pero pinagtatawanan ni Tsubaki ang kanilang asal. Sa mga sandaling yun, dumating ang dalawang opisyal mula sa dibisyon ni Tsubaki, sina Yatsu at Toiwa, at madali nilang nabali ang braso ng opisyal, pero sinasabi ni Toiwa na siya ang nagbasag ng sarili niyang braso, habang binabalik ito, habang tinatawag itong problema na save. Ang nakatatandang komisyoner na si Habaki ay nagtatanong kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Toiwa na nagbigay sila ng unang lunas sa isang nasugatang kasamahan. Ipinaliwanag ni Tsubaki ang sitwasyon sa kanya na pribado, pero humiling si Habaki kay Tsubaki na huwag gumawa ng gulo, dahil hindi siya laging makakapagtakip sa kanya. Nang gabing yun, si Tenya ay papasok na sa gusali ng pagpapahirap mula sa bubong, nang bigla siyang atakihin. Ipinagtanggol niya ito gamit ang kanyang mga baraha, at tinawag niya si Polka, na akala niya ay nasa likod ng atake, pero lumitaw si Shiyu, na nagpalito kay Tenya. Nakita natin si Polka na natutulog sa kanyang kwarto, nang ang tunay na Polka. Mga ponawang nakasulat sa pader, na tila galing sa insekto na nag-aapoy. Sa isang flashback, nakikita natin ang imperyo sa panganib, kaya't nag-iisip ang Diyos ng bangkay na tumulong sa kanila. Sinabi ng kanyang guro na maghanda para sa buhay na walang imperyo, sinabing mayroon silang walang limitasyong oras, ngunit sinabi niyang pahalagahan ang oras ng mga mortal, habang binubuksan ang pinto. Gayunpaman, nabigo ang Diyos ng bangkay na sundin ang kanyang payo, dahil hindi niya nailigtas ang mga taong mahalaga sa kanya, at siya pa ang naging kaaway ng mundo. Sa kasalukuyan, ginaisang siya ng totoong Polka, na nagpahintulot sa kanya na makita ang nakasulat sa pader, na nagsasaad na ang mundo ay isang bagi na programa, at tinatanong siya kung siya ay isang anay o isang ibon na kumakain ng insekto. Tumanggap si Polka ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero, na tila galing sa insekto na may hiningang apoy. Tinanong ng lalaki kung siya ang illegitimate na anak ni Sabermon, at nagtataka si Polka kung paano niya nalaman ang pangalan na yun. Samantala, inaatake ni Shiyu si Tenya gamit ang kanyang mga kutsilyo, na nagpapasigla kay Tenya na tumalon palayo. Binabago ni Shiyu ang kanyang mga daliri sa mahahabang kutsilyo, at nagpanik si Tenya habang siya ay umiiwas. Nakikita natin ang isang lalaki na nagmamasid sa laban, at ipinapalam niya kay Takuro ang sitwasyon, kaya nagpasya siyang kumilos, na sinasabi na makikinabang sila mula sa alitan. Sinusubukan ni Polka na matutunan pa ang tungkol sa kung ano alam niya tungkol kay Sabermon, nagtataka kung siya rin ba ay galing sa ibang mundo, pero nakikita natin ang babae sa raincoat ng insekto na nagbubuga ng apoy, na tila nakikipag-usap sa tao, at nahihirapan si Polka na maunawaan sila. Sa tingin niya ay maaaring nasa malapit ang tumatawag, kaya't ginamit niya ang kanyang mga mata upang maghanap sa kanila. At napansin niya sina Tenya at Shiyu na nagtatalo sa bubong. Nakikita natin na si Tenya ay nagpanik sa loob, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero sinusubukan niyang maging cool. Si Shiyu ay nag-iisip tungkol sa kanyang relasyon kay Polka, at nagpa siya na subukin siya, na binanggit si Hoser Aki.
Nagpanggap si Tenya na kilala niya si Hoser Aki, at si Shiyu ay nagtataka kung siya ay may kinalaman sa pagkamatay ni Hoser Aki. Sinusubukan ni Tenya na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit si Shiyu ay nakikita siya bilang kaaway, kaya't siya ay umaatake. Gayunpaman, biglang bumagsak si Lemons sa pagitan nila, at pareho silang alam na siya ay delikado. Nakikita natin si Takuro habang ang kanyang kasama ay nagtatanong kung aatake si Lemons kay Shiyu, ngunit tiniyak ni Takuro sa kanila na inutusan niya si Lemons na huwag saktan si Shiyu, at siya ay kumpiyansa na susundin ni Lemons ang kanyang mga utos. Lumiko si Lemons kay Tenya, at nakikita ito ni Shiyu bilang pagkakataon, umaatake gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit si Lemons ay hindi nababahala, patuloy na lumalapit kay Tenya. Iniisip ni Shiyu na siya ay napabayan, kaya muli siyang umatake gamit ang kanyang mga daliri. Hindi siya makapasok sa Lemons, kaya't ginulat niya ito gamit ang kuryente, pero nakawala si Lemons, at patuloy siya papunta kay Tenya, na nagsisimulang magpanik, at humihiling na ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Samantala, nakikita natin ang babae habang nilapitan siya ni Nayatsu at Tahoa. Nakikita nilang kainahinala siya na nasa kalye sa gitna ng gabi. Agad niyang tinapos ang kanyang tawag, at nagtataka si Polka kung ano ang nangyayari. Nang naiisip niyang ayaw niyang madungisan ang kanyang alaala, naghahanda na siyang kumilos. Ramdam niya ang isang tao na naguguluhan sa ilalim niya, at dahil natapos ang tawag sa parehong oras, hinuhulaan niyang malapit ang tumawag. Ayaw niyang bitawan ang patunay na ito, kaya pinaganya niya ang kanyang kapangyarihan. Lahat ay nakakaramdam ng kakaiba, habang tinatakpan niya ang gusali at lumilikha ng isang larangan na kilala bilang kanyang templo. Nakikita natin ang babae na nagpapaliwanag sa dalawang opisyal na siya ay lumabas lamang para hanapin ang kanyang asong tumakbo, at kalaunan ay sumama sa kanya ang kanyang ama. Pinapanood sila ni Polka gamit ang kanyang mga mata, at alam niyang nagsisinungaling sila, dahil hindi siya nakakaramdam ng anumang aso sa paligid, at nakikilala niya ang mga kaluluwa ni Tenya at ng babae bilang ang 2 taong nagtanong sa kanya tungkol sa simbolo, kaya nagdesisyon siyang palawakin ang kanyang larangan upang subaybayan ang mga ito. Ang lahat sa paligid ay nakakaramdam ng biglaang nakakapang-inig na pakiramdam, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Pumunta si Polka sa bubong upang tulungan si Shiyu, ngunit nag-aalala ang tunay na Polka na makikita siya, kaya't inihahanda niya ang kanyang mga invisible hands. Inatake si Lemons ng mga invisible hands, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy na tumungo kay Tenya. Apektado rin si Tenya, at nagtataka kung ano ang nangyayari. Napansin ni Polka na bumuti ang kanyang kontrol sa loob ng kanyang larangan, kaya't nagpasya siyang dalhin ang mga bagay sa susunod na antas. Nagpasya si Tenya na umatras, naghagis ng smoke bomb, at gumamit ng lobo upang makatakas. Pero bigla siyang nagulat, at si Takaro ay makatanggap din ng nakakagulat na ulat. Sa pakikiramay sa mga espiritu, nagawa ni Polka na ibahagi ang mga pandama sa kanilang mga kamay, at nagawa niyang bigyan sila ng konkretong anyo. Nakita natin ang isang pulutong ng mga kamay, habang sinusubukan nilang mahuli ang mga Lemons, ngunit napagtanto ni Polka na wala pa rin siyang kapangyarihan na pigilin siya, kaya nagdesisyon siyang habulin si Tenya. Labis na natutuwa si Tenya nang makita sila, nagtataka tungkol sa lihim sa likod nila, pero nakatakbo siya gamit ang isa pang lobo. Nadismaya si Polka na nakatakas siya, pero inihayag niyang nahuli niya ang babae. Nakikita natin ang mga kuhang kamay ni Polka na kumakalat sa internet, at ito ay konektado sa skeleton event. May mga tao na kumikilala sa kanyang kapangyarihan, na gustong kontrolin ito para sa kanilang sarili, at nalalaman natin na ang mga nasa likod ng kamatayan ni Hosaraki ay nagsimula ng kumilos, at mukhang ito ay simula pa lamang ng mas malaking bagay.